Hello, magandang gabi nga po pala. Ngayon ay tuturuan ko kayo paano ba mag-file ng SSS sickness kapag kayo ay employed. So, applicable 'to sa lahat ng mga employee na employed. So, unang-una, itong mga kailangan nating, gawin, requirements, process, tuturo ko sa inyo yung process step by step, then submission. So, proceed na tayo para mabilis. Sa requirements, konti lang naman talaga ang kailangan natin diyan, eh. Unang-una yung sickness notification. Sickness notification, puwede niyo 'tong i-download sa Google, makikita niyo na do'n, lagyan niyo lang yung latest na form ng sickness notification. Tapos fill upan niyo, pa-fill up niyo sa physician niyo, kailangan may fill out ng physician ninyo. After niyo ma-fill upan 'yun, i-attach niyo rin 'tong lahat ng medical records na meron kayo. So, depende kasi sa sakit niyo kung ano yung mga sakit na meron kayo. Kung medical certificate lang ang medical records niyo, walang problema. Pero kung may mga X-ray kayo, kailangan niyo ibigay 'yun. Kung na-autopsy kayo, naoperahan kayo, kailangan niyo rin ibigay 'yun. Kumpletuhin niyo po 'yun. So, dapat original 'yun or certified true copy. So, after nun 'pag na-comply niyo na 'yun, proceed na tayo sa step by step procedure. Yan, so sa step by step madali lang naman once na makumpleto natin requirements, submit na natin na sa HR. So, si HR na bahala mag-process ng mga documents natin na 'yun. Tapos kapagka wait natin approval ni SSS, so kapag may approval na ni SSS, makikita natin 'to sa ating email ad. So, may mare-receive tayo sa email natin or sa ating SSS online account. Siguro naman lahat na tayo ay may mga SSS online account na. So, mata-track natin do'n kung approve na 'yung ating sickness. After no'n, once na ma-approve, si employer kailangan bayaran na tayo nasa batas po 'yan. So, obligado silang bayaran yung ating sickness, kailangan po nilang i-advance 'yun kapag na-approve yung ating SSS sickness notification. So, gano'n lang kadali. Next natin, ito yung pinakaimportante sa lahat, yung deadline. So, sa pagfa-file ng sickness, may mga deadline tayong sinusunod diyan. Kapagka nagkasakit tayo pero hindi tayo na-confine, kailangan within 5 days maipasa na natin yung requirements kay HR. So, kapag na-confine naman tayo, bibigyan tayo ng 1 year para mapasa natin yung lahat ng medical records na meron tayo, pati mga requirements. So, very importante 'to, kailangan, within 5 calendar days mabigay na natin sa HR natin yung mga requirements kapag tayo ay hindi na-confine. So, kapagka let's say sa bahay lang tayo, pinag-rest lang tayo sa bahay, 5 days lang 'yun. So, kapagka na-confine tayo, that's the time bibigyan tayo ng 1 year. So, kapagka alam na nating late tayo, hindi natin na-provide yung mga requirements na 'to, malaking tendency na made-denied yung ating sickness. So, gano'n lang kasimple. Kung may mga karagdagan pa po kayong katanungan, puwede po kayong mag-comment sa baba. So, mabilisan lang talaga 'to, pasensya na. Yun lamang po at pa-subscribe na rin po. Ba-bye, salamat.